Ayan. Ilan ang astrolop mo dito? Dumami po sila eh. Dati nagsimula kami sa 20 pieces. Ngayon nasa 200 pieces na. Lahat na sila yan? Opo. So, ilang hektarya tong... almost 1 hectare po yan. Iba-iba po yung inaalagaan natin dito. Kwan po kasi yan, wine grapes. Farm tour na ito. Ayan, ito naman yung entrance ng farm natin na kasalukuyang ginagawa. Guys, nalulula na ako dito, no? Ilang hektarya to? Halos 1 hectare. 1 hectare, no? Nakita na natin, may hito, may grapes, may mga gulayan, may mulberry. Ayun. Tapos ito, makikita nyo, may papaya. Then, so, kung may lupa na po kayo na gustong taniman, ayun, taniman nyo na. Kasi, baka taniman pa ng iba. so ito po yung kabuuan ng farm natin, libutin natin. May asparagus ka dito ah. Meron po. So balak na rin namin ilipat sa lupa yan nung napanood namin yung video nyo sa asparagus. Nagulat nga ako sa Tarlac, may asparagus. Opo. So sinusubok nyo, hindi nyo ba pararamihin yan? Sa ngayon po kasi sa sobrang dami ng ginagawa namin sa farm, medyo konti lang din yung tao namin. Kaya, ito, ang dami oh. Opo, kaya isa-isa po namin ginagawa. Eto, meron po tayo ditong yung kakapatapos lang nating i-prune nung demo grapes natin dito. Okay. Ayan. So ito yung voluntary. Pwede na bang harvest yan? Opo, ay hindi pa, medyo matigas pa. Sige nga. Ayan, medyo malambot. Asan ba? Patikim. Medyo, ayan, ano ba ang... Ito, kayo na po kumuha para medyo malambot. Ayun, ayan, may grapes din po medyo sila. Kayo na mag-describe. So, talagang ano na to, no? Ilang hektarya tong... almost 1 hectare po yan. Iba-iba po yung inaalagaan natin dito. Kwan po kasi yan, wine grapes. Yan, katauba. Ito yung ito yung ginagawang wine. Opo. So dito, marami po tayong ginagawa dito. Integrated farm na po ito. Bukod sa mga orchids, ornamentals, hito, meron po tayong chicken. Yan, meron po tayong mulberry doon. Mulberry yun? Opo. Yan, mulberry cuttings. Tara, puntahan nga natin. Yan. So nung meron po kasi tayong konting tinanim na mulberry dyan. So syempre, ang mulberry po kasi kailangan po natin yung kinakat para mamunga. So yung kinakat natin na yan, tinatanim natin para maging seedlings. Bigyan mo ako ng pananim. Ayan, ayan po. Pwede po yan. Ayan, ang dami oh. Tsaka yan, dalhin nyo na po yan. Itong mulberry kasi kahit saan pwede tumubo. Yes diba? Po, napaka-kwan. Mabilis. Mabilis dumami, hindi maselan, hindi niya kailangan araw-araw dinidilig. Parang parang tawag nun, malunggay. Kahit saan tumutubo. Ang dami oh. Yan po, kunin nyo na po yan. Ano ba? Ay, dami pa rin orchids dito. Kay mami mo pa rin ito. Opo. Actually, ito pong buong farm, puro orchids. Ako lang po yung nag-isip ng magtanim ng iba. Ng mga... Naglagay tayo ng... So, ang dami, no? Maglagay po tayo ng mulberry, naglagay po tayo dyan ng grapes. Ayan. So, tapos meron din po tayo dyan. Yan po yung unang setup namin ng concrete pond. Asan? Eto po. Okay, so tingnan nga natin. Yan. So, nung nakita ko na hindi siya economical or medyo magastos, di na ako nagdagdag. Kasi ang plano namin dyan talagang itong buong likod na to, gagawin namin concrete pond. Nung nakita ko medyo mahal, ayoko pa. Dito sana, no? Opo. Ang daming pots, oh. Opo. Anong plano ni mami mo saan? Kung po yan, tinatamnan din po. May hito pa rin ba to? Yes po. Okay. Dito halos 1,000 po ang hito dyan. So ito yung So supposed to be ito dapat ang ang concrete. Una mo, na plano mo. Ito po yung una namin ginawang concrete. Nasa 60,000. Opo. Parang ayokong umuwi. Opo, nasa ganun. Magastos. So dalawa yung ginawa mo dito. Pinaghati po namin. Parang ganun din ang height, no? Or mas mataas to, 4 feet. Ganda. Ayan po, ito po yung breeder namin ginagamit ngayon. So next week, 10 babae, 10 lalaki ang i-breed namin. Ang dami yan, lalaki na oh. Yan, ganyan po kalalaki yung mga... Wow. Yan. Ilang months na yung mga yan? Kuha na po yan, 1 year mahigit. So hindi tayo yung nag-alaga na una niyan, in-outsource natin sa ibang farm. Tapos na medyo mahirap pumanap. Okay. Opo. Tapos yun, pinapakawalan nyo na lang doon? Yung nandun, pinapalaki po natin sila ng ganito. Pinamamature. Ang laki oh. Para pwede na po silang i-breed. Wow. Ito ready for breeding na po ito. Yan. Dami. Wow. Yan, kung mapupunta po tayo dito sa dulo,
meron po tayong sinet up na drip irrigation. Okay. So alam nyo naman yung drip irrigation, nakakapag-conserve po siya ng yes, ng water. para sa mga gulay at pananim. Yes, So yes. hindi na kailangan yung flooding or Yes. yung irrigation. Ang daming orchids mo dito, sir. Opo, kay mame. Oo. Ayan, oh. So pwede po kayong maglibot dito. Ayan, picture. Ayan. Picturean ko lang. Sabi nga namin, accredited na po naman kami ng agritourism and learning site for agriculture. Ito po yung yung Dendrobium nursery namin. Pagka namumulaklak, dinadala po dun sa loob Ang dami. para i-live. Wow, kaya. Yun. Si Mami po ang in charge sa pagbebenta. Pag sasagot sa page, ayun, lahat po. Farm tour na ito. Ayan, ito naman yung entrance ng farm natin na kasalukuyang ginagawa. Ayun. Tapos, meron po tayo ditong bed na ang tawag po namin sa kwan na to is technology din po ito ng Maze. mga learning site. Para siyang Learning maze, site. Ang tawag po dito is ang tawag daw raised garden. So, ang ilalagay po natin dito is mga vegetables. Ngayon may nakatanim na po na sili, kakatanim pa lang. Tapos meron kangkong. Mix. Opo, mix po yan. Kumbaga parang palayamanan na technology. Ganda. Ayan. Ito na yung grapes nila. Asan na yung ano dito? Asan na yung tubig? Yung... Ayan po, kung mapapansin nyo po, nandun po nang galing yung pinakas-main natin. Tapos, ayan, okay lang. Tapos, ito po yung mga drip okay. drip pipe natin. Parang nabili mo na ata sa online to ah. Hindi po, in-import po natin yan. import yan. Kaya meron po tayong available dyan na kung gusto nyo ng 1,500 isang rolyo, sa presyo, 1,500 meters sa isang rolyo. Mas mura po sa atin. Nagtitinda rin. Importer din po ako. Ito talagang kakano nyo lang to. Ayan, kakatrim lang po. So kung mapapansin nyo, meron na pong, pagka lumabas yung dahon, may kasama na siyang bulaklak ng... Mga ilang months pa bago mamunga ulit to? Yan po, mamumunga na po yan. Pagkatapos po i-trim, mamumunga na. May flowers na. Tapos kapag may bunga na, 3 to 3 months, mahihinog. Wow. Yan. Kaya po ako nagpa-trip kasi nagpapabunga na ako niyan. Dapat papasyal ulit ako dito para Apo. sa ano naman, grapes. Tsaka yung sa hatchery. Dalawa naman yung ano natin. Tapos, bukod dito, habang pinaparami po namin yung grapes, ayan, nasa gilid po yung mulberry. Oh. Ay, dito po tayo maglakad kaya. Okay, sige, punta natin yung mulberry. Yan, dito po yung mulberry. Oh, laki na pala. May bunga Kwan ba? po yan, kakatapos lang po namin mag-harvest. Saan nyo naman, ititrim po uli namin. saan nyo naman dinadala? Ginujuice lang po namin, sariling consumption. Okay. Tapos, Ano, mulberry? yan po mga mulberry. Tingnan natin kung may bunga. Wala ata. Naubos na yata namin. Wala tayong nakikita. So, for personal consumption lang. Opo. Hindi siya pang commercial. Ginagawa po kasi ng maming jam, Jam, yes. tapos juice. Kasi sobrang ganda po nung nutrients or nung health benefits niya. Guys, nalulula na ako dito, no? Ilang hektarya to? Halos isang Halos 1 hectare po. 1 hectare. No, nakita na natin, may hito, may grapes, may mga gulayan, may mulberry. Ayun. Tapos ito, makikita Gulay. nyo, may papaya. Then, kung makikita nyo po dito sa dulo, mamaya makikita nyo po yung na-harvest na sitaw. Ayun. Oh, may pinakita na sa akin si Mami mo Ayun, kanina. ito po yung... Galing dito ah. Opo. Yung kalahati po natin dito, sitaw. Ayun yung nasa dulo, saging. Ayun, may bunga na nga po. Saging. Dito po namin balak maglagay ng goat. Alam Yan mo, sa Sir tabi ng Charlie, mulberry. no? Tamang diskarte, tamang kaalaman lang talaga, no? If you have lots like this, Opo. pwede mo ma-maximize, no? I-maximize. Kasi kailangan, hindi naman pwede isang tanim lang eh. Oo. Kapag yung tulad po nito, ang balak ko po dito is grapes lahat. Ito ba Habang- commercial yun na ito? Sorry Ito Apo. ba commercial ba ito? Or personal consumption? Hindi po, lang? commercial lang po ito. Pagka po naaani, binebenta po namin yung, ayan o, bunga. Ayun, okay. Ayan o, sitaw. Sitaw, yan. Tapos naglalagay din po kami ng sili. Habang In between. Opo, habang hinihintay yung paglaki ng grapes, naglagay po kami ng sili. Dami, oh. So, dyan na yung boundary ng ano ninyo, Opo, property. hanggang dun sa dulo. Sa dulo naman, nandun yung mga papaya. Yan, iba-iba. Okay. So, guys, ang ganda, no? Ako naman po yung natutuwa, no? Dahil nakabisita po kami dito sa inyong farm. Yung mga kababayan natin, pwede rin ba bumisita dito para matuto rin? Opo, bisita lang po kayo. Siyempre, may konting disturbance fee po tayo. Pagka may gustong umikot ng may, ang tawag dito, Tour may guide. tour guide. Oo. Siyempre po, maaabala.
So minimal lang naman po. Okay. Yan. Kung gusto niyo po malibot yung farm namin, open Oo. naman po tayo. Di na natin may pakita lahat sa Epo. sobrang dami. May mga manok pa. Punta kaya tayo doon. So eventually, siguro makakabisita kami ulit dito. We're going to feature yung hatchery ninyo ng hito at the same time, itong grapes. Opo. Kapag gano'n na, fruiting season na niya. Fruiting season. Makikita nyo na to. Siguro mga 1 to 2 months yan, maglalabasan na yung ganun po. May bunga na. Okay. Voluntary bunga na to. Kaso syempre, di ba, nag-uulan ng mga nakaraan. Kaya hindi sila magaganda yung produce. Okay, so ganda mga kabidyo. So kung may lupa na po kayo na gustong taniman, ayun, taniman nyo na. Kasi Baka taniman pa ng iba. kaya din po namin sinasuggest na maraming tanim kasi syempre hindi naman, sabi nga natin, kapag umano yung isang mong itinanim, baka mamaya mababa presyo, may pagbabawian ka pa. Yes, diba? tama yun good point ulit yun. Yan, ito po yung pinaka pre-range chicken area natin. Meron po tayong mga black astrolorp. Ito. Tapos nilagyan na natin ng gansa at saka bibe. Kasi magkabukod pa rin naman yan So yung bibe dun lang sa side na yon. Dito po yung mga manok. So parang extra lot na lang ito na. Parang may malaki ng bahay nila. Sariling bahay ito pa. po talaga yung bahay ko. So since wala pong nakatira, naglagay po tayo ng manok. Sila muna. Manok muna yung pinatira natin. Ayan. Ilan ang astrolop mo dito? Dumami po sila Dati nagsimula kami sa 20 pieces. Ngayon nasa 200 pieces na. Lahat na sila yan. Opo. Free-range chicken. Yun nga lang, hindi natin mahuhuli at medyo makukuhan sila. At saka medyo po na kaya po namin nilagyan ng net dito para nakahiwala yung mga tai-tai nila. May boundary pa dumi rin. nila. Opo. Isarado mo, baka kumawala. Ingatan lang po nyo ang inyong pagtapak. Okay. So, tingnan natin kung may itlog. Ako na lang po kukuha. Sige. Maraming tai Okay. Wala. Nakuha na nila. Ayun. Yan po. Dito. So, dati may sola kami na matay. Dito. Opo. Di pa nga lang naasikasong kumuha uli ng binhi Okay. Nandun po yung Rhode Island Red. Oo. Dami. Ito siguro may itlog, yung Rhode Island. Sir, ano naman po yung... Ayan, meron po tayo ditong fresh eggs. Yan, coming from our free-range chicken. Dito po sa isang area po natin na mga free-range. Ayan po, kung makikita nyo, yan mga Rhode Island Red. Mix ka na dito na may Australop. May Black Australop tayo. May Rhode Island Red. Pero may boundary po tayong nilagay. Wala ka native dito? Meron pong isa pero tinanggal na namin para hindi po siya ma-mix. Ayan, medyo gusto natin magiging hybrid kasi. Pero iwalay mo lang siguro. Masarap pa rin tinola yun. Oo nga. So dito, pinapadami po natin yung damo muna bago natin sila pakawalan. Okay. Yan, kumbaga maraming division ang nangyayari. Ganda po dito, no? Ako po ay nalula at napagod na sa pag-ikot sa 1 hektaryang integrated farm po nila, no? May orchids, may papaya, may sitaw, may mulberry, may hito at kung ano-ano pa na makikita natin dito. So sana po sa ating mga kababayan may natutunan po kayo sa pag-ikot po natin sa ating farm tour dito po sa Tesyois. Yan, integrated farm dito po sa San Antonio, Nueva Ecija. Wala na akong energy. Kaya naman, kakain na kami. Bye-bye!